Humarap na sa mga pulis ang isa sa mga motoristang nakuna ng CCTV na nanakit ng mga traffic enforcer sa Quezon City. Pero kahit humingi na ng tawad, tuloy pa rin daw ang mga reklamo laban sa kanya. May report si Marisol Abduraman. Kung gaano katinding nagwala ng masita ng mga traffic enforcer na ito sa Quezon City noong isang linggo, gano'n naman katahimik at kaamong humarap sa Quezon City Police District si Denmark Presto. Siya yung driver ng Montero na nakuna ng CCTV na nanadyak, namalo at nanutok ng barilis sa traffic enforcer. Ngayon, mapagkumbaba na rin ang kanyang tono. Humingi po ako ng pasensya sa dalawang nasaktan ko po. Matipid din ang mga pahayag niya sa media. Pero kusang loob daw siyang nagpakita para patunayang hindi siya nagtatago. Ang kaso sa iyo, Denmark, handa ka na makalapit. Opo. Natatakot yung mga barangay traffic enforcer natin. So ito yung isang mensahe na nagpakita siya. Hindi pa rin nagpapakita hanggang ngayon ang isa pang sakay ng Montero na si Scott Ian Yu. Pero nagpasabi na rin daw ito sa QCPD na handa rin daw itong harapin ang mga reklamo laban sa kanya. Kasong grave threat at assault upon agent of person in authority ang mga reklamong isinampalaban kina Yu at Presto sa Quezon City Prosecutor's Office. It's direct filing, meaning hindi to in-inquest. So na-file ito sa Records Division and in accordance with dun sa pag-raffle ng case, maa-assign ito sa isang fiscal for preliminary investigation. Dahil direct filing ang isinampang reklamo at wala pang warrants of arrest, hindi inaresto si Presto. Hindi naman sila arrested. So itong final natin yung case na grave threat at saka direct assault ay directly filed sa Prosecutor's Office. Ikinatuwa ng traffic enforcer na si Simplicio Reterado ang paglutang ni Presto, pero tila mahirap pa rin daw tanggapin ang sorry nito. Kasi sa hirap na dinanas ko, yung halos hindi ako makatulog, kakaisip nung kung paano nangyari yon at yung pananakit niya, lalo na yung pagtutok niya sa akin ng baril. Grabe talaga yung trauma inabot ko doon. Marisol Abduraman, GMA News.